Maalab na pagbati Pilipinas. Dahil sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea, lumalaki rin daw ang presensya ng US military sa bansa. Pero isang international fact-finding mission ang nag-imbestiga sa di umanong mga anomalya kaugnay ng presensya ng dayuhang militar sa Pilipinas. This is significant because the U.S. military activities are kept very secret from the community, even from the provincial government. Kabilang sa mga inimbestigahan nila ang ilang lugar kung saan itinayo ang mga temporary military base ng US. Sabisa ito ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang EDCA ay kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at US na nagpapahintulot sa US military na magtayo ng mga istasyon nila sa agreed location sa bansa. Matagal na ang sinasabi ng mga kritiko ng EDCA na gagawin itong isang malaking US military base ang Pilipinas. When inside the EDCA base, delegates noted that there is relatively not much storage space, which aligns with the locals' reports that U.S. military has been meeting with them to request the conversion of community spaces into more storage for the U.S. military. The locals reported the U.S. even uses live fire. The loud noises from U.S. military jets scare them and their children. Not only did this directly disturb, but it's aimed at normalizing foreign military occupation. Kasama ang Cagayan Valley, mayroong 9 na agreed locations ang EDCA sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dito, pwedeng maglunsad ng military training ang US at magpwesto ng armas, sasakyan, supply, communications at iba pa. And get this, ang US lang ang may full control at otoridad sa mga armas at iba pang kagamitang ipapasok nila sa bansa. At anong say nating mga Pinoy? Wala, itchapwera. Wait, kahit na nasa teritoryo natin sila, kulela tayo bi. Tampok din sa kanilang 3 linggong pag-iikot ang mga napansin nilang irregularidad hindi lang sa EDCA sites. Community members reported that many of these soldiers, especially in Ilocos, where there's actually not even an EDCA site yet, many of these soldiers have been there almost permanently. So their presence is very alarming. And there has been reports of even an increase in akyat barko, so prostitution happening. Para sa isang US-Philippine security relations expert, delikado ang EDCA at presensya ng US troops sa bansa. Imbes na mapahupa ang tensyon, lalo pa raw iinit ang sitwasyon dahil sa pagpapapasok ng gobyerno sa US military. Akala natin tayo ang nagbe-benefit kasi kung mayroong nagbubuli sa atin, naghahanap pa tayo ng isa pang bully, no, na tumulong sa atin. Pero yun, tayo ang magiging target at tayo mapupuruhan sa kanilang away, no. At mukhang wala pang ang planong huminto sa pag-expand ang US dahil ayon mismo kay US Defense Secretary Lloyd Austin, nag-request pa ang Pentagon ng $128 million para sa 36 projects sa EDCA sites sa Pilipinas. Ay wait lang, parte na ba ng United States ang Pilipinas? Ang problema dito, baka tayo ang maipit, no? Kasi magiging parang battleground yung ating teritoryo. Kaya naman hindi na nakapagtataka na tutol ang maraming grupo sa EDCA. Para kay Professor Simbulan, ang patuloy na presensya ng US sa Pilipinas ay tanda ng kawalan ng soberanya ng bansa. Dagdag niya, may ibang paraan para iresolba ang issue sa West Philippine Sea nang hindi humahantong sa gera o naiipit ang Pilipinas sa pagitan ng dalawang nagbabangayang bansa. Yung Vietnam nga, mas nakadikit sa China yung meron silang common land border at meron din silang away related dito sa mga claims nila sa South China Sea, no? Ayaw din ng Vietnam na maging bahagi ng anumang military alliance, no? Ang point dito dapat whether sa US or sa China, wag tayong pumanig no, sa kanilang away, no? Ayon sa mga lumahok sa international mission, tuloy-tuloy nilang isa sa publiko ang findings ng investigasyon nila at ipapanawagang itigil ang panghihimasok ng US sa Pilipinas. This mission is actually part of a larger campaign that Bayan USA is waging to condemn the U.S. military intervention in the Philippines and for the U.S. to be out of the Philippines, not only militarily, but also economically and politically.